Our time now is 10 in the morning, 10:33 in the morning, and hopefully that we will arrive before 11. Mainit ang panahon po natin ngayon at ang gamit ko rito ay Pioneer X150. Ang natakbo niya ngayon ay 15,990 kilometers. So sa trip A ko ay naka 637 na galing ng Batangas. Alright, magpray po muna tayo. Dakilang Diyos, kami po ay pangunahan sa iyong pag-alis. Ilay pong katamang aksidente. Nagpalay niyo pong lamin lakad naman sa pangalan ng Jesus. Amen. Alright, let's go. At diretso po tayo sa sports complex. Ang sports complex po ay katabi po ng SM Caloocan. Ang SM Caloocan po ay mga 3 taon na nandito. At syempre bago lang ito. May nagsasabi na maganda raw ang SM Caloocan. Yes, maganda sa maganda. The best talaga. Kaso nga lang, ang problema lang talaga dito ay yung kalsada. Ang kalsada rito ay masikip. At kailangan mong dayuhin itong lugar na ito para mapuntahan mo lang. Well, I hope that one day ay magkaroon na ng malaking kalsada na dadaan dito sa lugar ng Bagumbong. At may naririnig lang ako na magkakaroon nga daw at ito yung dadaanan na extension ng Mindanao Avenue. At dito yan sa may kalimutan ko na yung lugar. Vista Verde, yun, sa Vista Verde. At tumatakbo po tayo ng takbong pogi lang, 47. At may kasama ako rito, ang aking OBR, of course, si Mrs., the Speaker of the House. At siya ay kasama ko every time na ako ilalabas. Alright, so kakaliwa po tayo rito. Papunta po ito ng Alma Road. Tama ba yun? Nandito po tayo sa may Serenity. Okay, konting hinay-hinay lang sa pagpapatakbo.
Okay, nandito na po tayo sa Northern Police District, Caloocan City. Malapit po rito sa may mental hospital, nasa kaliwa ko lang. At tatahakin na po natin itong kalsada. Dadaanan po natin yung Matarik Bridge na tinatawag. At ayon sa urban legend, yung time na kung saan na hindi po marami ang tao rito, itong lugar na ito ay mayroong nakaraan, mahiwagang nakaraan. At balita ko ay ginagawang tapunan ng mga biktima ng salvage itong lugar na ito. That was more than 20 years ago maybe. Kaya sa ngayon ay payapa na po ang Bagong Silang. At for our information po pala, ang Bagong Silang ang pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. So tinatahak po natin ngayon itong lugar na ito. At hindi po tayo pwedeng magmabilis, lalo na meron po tayong angkas. Ay, nako. Okay, nandito tayo the Plaza of Bagong Silang. Ito po yung Robinson. Nandito po yan. Dati po ito yung basketball court. Pero ngayon ito ay malaking mall. Oh, sarado daw. Dito tayo sa kanan. So, hindi pwede pumasok doon. Kaya dito na lang po tayo sa bandang kanan. Last time ay galing rin kami ni Mrs. dito. At binisita namin ang isa naming matagal ng kaibigan. Isang lingkod ng Panginoon. Pero sa ngayon po ay may sakit na siya. At kailangan po niya ng panalangin. At alam po naman natin na ang buhay po natin ay pansamantala lang talaga. Dahil tinagda na sa atin ang minsang mamatay. Subalit hindi natatapos ang yugto ng buhay sa kamatayan. Meron pong kabilang buhay. At kapag ang isang tao ay wala pa kay Jesus, hindi pa niya tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon, ay hindi siya magkakaroon ng tinatawag na kaligtasan. Ang kaligtasan ito, of course, ito ay buhay na walang hanggan sa kabila, dahil ang tao ay eternal. Kaya't mga kaibigan, kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus bilang inyong Panginoon na sariling tagapagligtas, ay desisyonan mo na, dahil minsan lang po tayo mabuhay. Nakarito si Jesus upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ikaw kaibigan, kung hindi ka pa sure ng iyong destinasyon pag ikaw ay lumisan sa mundong ibabaw, pagpasyahan mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas.
Well, malapit na po tayo sa aming destinasyon. Kakanan po tayo, diretso lang. At mga ilang metro na lang po ito ay nandun na po tayo. Okay, so thank you so much for joining. Ay nako, may mga taong hindi marunong mag-drive. Alam naman niya na hindi siya straight, kakanan siya, dediretso lang talaga. Kaya maraming na aksidente. Kaya kung minsan kahit tama yung pagmumotor mo kung mga tao wala sa ayos. Iba kasi dyan nagdadrive, wala sa wisyo. Kaya nga isang paalala ito mga kaibigan, na kapag kayo ay nagmamaneho o nagda-drive, mapamotor man yan o four wheels, siguraduhin yung ready kayo sa isip, mentalidad, dahil pwedeng makadisgrasya kayo. Dito na po tayo. Salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon.